Magandang araw mga karadyo. So palagi po tayong natatanong about FRS radios and palagi po natin nakikita ang mga online videos about FRS radio use here in the Philippines. So yung FRS, yan po ay Family Radio Service. Yan po yung license-free option sa US. Okay? Sa Amerika po yan. Actually, meron pa silang GMRS. Yung GMRS naman, one time ka magbabayad tapos 10 years mo magagamit. And para na sa buong pamilya. Alright? So, dito po sa Pilipinas, hindi po legal ang FRS. May nakapagsabi pa nga sa akin, may nakita pa akong video about parang off-roading yata yon. Tapos yung sabi nila, kahit anong radios daw, kapag ipoprogram mo ng family radio service na frequency ay hindi mo na daw kailangan ng license. Okay? So sa Pilipinas, lahat po ng radyo under RA 3846, kailangan po natin iparehistro sa NTC except ang SRRS or Short Range Radio Service. So kagaya po nito. Ito lang po ang nag-iisang license-free option for analog radio dito sa Pilipinas. Okay? 325 MHz, hindi siya compatible sa ibang mga radyo, hindi compatible yung ibang antena dito. Dapat 3 watts pero ito guys 5 watts. Tinest natin. And ito guys 32 channels lamang. So sa Pilipinas, wala pong masyadong option for license-free use. It's either kung analog radio, SRRS, or kung gusto mo naman ng license-free na global POC radio na walang SIM card, pwede rin itong TID radio, POC radios, hindi na rin kailangan ng license. Okay? So yung mga ganitong radyo, familiar kayo dito, Baofeng 888S, ito rin, kailangan to ng license. Okay? So magkaiba po sila nitong Cygnus. Magkamukha lang sila pero ito hindi kailangan ng license. Ito kailangan ng at least class C na license. Okay? At kahit class C na license, to be honest, hindi mo to pwedeng gamitin directly kasi ito, although nasa UHF, yung stock frequencies niya nasa 460. If I'm not mistaken, yung amateur nasa 420 to 450 MHz ang pwedeng gamitin. Anyways, yun lang. Once again, FRS Radio sa Amerika, SRRS sa Pilipinas, Short Range Radio Service.